Nasa maisan ulit tayo at ipapakita ulit po natin yung ating mais na NK6410 na BIP. 96 days na po ngayon ito. Halos dry na po, marami na pong dry at parang pwede na po siyang i-harvest, pero hinihintay pa po natin yung iba para lubusang madry po lahat. Nung nakaraang video ay may mga nag-comment na nung ipinakita natin yung dulo ng ating mais at hindi natin binuksan lahat, may mga nag-alangan at may mga nagduda. Alam ko yung mga bagong mga manonood po natin yon na hindi nakakilala sa atin at siguro first time na mapanood yung ating mga video, first time na makita yung ating mga mais. Kaya bumalik ulit tayo dito sa maisan para tignan yung ating mga binuksan noon at ipakita ulit sa inyo. Baka kayo din nagdududa sa ating mga pinakita. So ito yung isa sa ating mga binuksan. Talagang bukas po siya. At ating bubuksan yung ating para ipakita na yung kabuuan ng mais. Ayan po siya oh. Ayan yung mais oh. Ayan oh. So makikita po yung ating mais. Hindi man po maganda yung pagkakaayos ng buto, pero siksik po siya at malalaki. Punta pa po tayo sa iba na ating mga nabuksan noon. Medyo matataas na rin yung damo dito, pero normal lang po yan kapag ganitong mga umuulan na yan, no? Masukal na. Ito pa po yung isa nating binuksan, no? Tingnan nyo po, bukas po siya, oh. Ayan. At ating bubuksan, ipapakita natin sa inyo. Ibababa ko po yung kanyang ganyan po. Ganyan po yung mais na yan. Ayan. So makikita natin na siksik yung kanyang bunga at malaki yung kanyang buto. Ito pa. Mayroon pa dito nating binuksan noon. Ito. Ayan. Magaganda po yung kanyang bunga. Ito pa. So ito sa ating mga binuksan noon. Ayan. Pwede na itong kasi 96 days na. At medyo dry na. Pinapasiksik na lang po natin siya para mas mabigat. Iba kasi yung kanyang timbang kapag naaabot niya yung kanyang maturity date. Ang NK6410 ay 110 days. Yung Decal 8282 120 days yata yon. Ito, ayan. Pagpupukas natin bago, ito. Bukas na bago. Ayan, para makita nyo yung kanyang bunga. Ayan o. Ang ganda ng kanyang bunga. Sabihin na natin 90% yung ganyan. Ito bago. Buksan natin para makita nyo yung mga yung kanyang ganda oh. Ganda yung kanyang ayan, talagang kumpleto. Hindi siya bungi-bungi. Okay, tapusin niyo po itong video na to kasi bali sasagutin natin yung may mga nag-PPM po sa atin, pinapakita yung picture ng kanilang mais, lalo na dyan sa mga highland na wala silang mga patubig. Ito po, ang ganda. Itong straight na to, ang gaganda ng bunga. Halos lahat ganyan. Hello, welcome to Tech Pop-Up, the smart learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer.
Kayo po na nag-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Mayroon pong mga iba sa inyo na nag-PPM sa atin, pinapakita yung kanilang mga mais. At sabi nila na sinunod naman nila yung ating chart sa yung mga sinasabi natin, kaya lang malilit pa rin yung kanilang mais, hindi pare-parehas yung tubo at hindi din magaganda, malalaki yung mais. Tapos nag-abono na sila, yung mga iba madami pang nilagay nag-abono sila ng tama at sa schedule, pero ganun pa rin malilit ang kanilang mga mais na inaalagaan. So ito po yung yung hindi naman siguro pagkukulang, pero parang ganun na po yun. Ayan na yung ating mais. So ang po, ang nasunod nyo naman po yung yung mga inputs. Bumili pa kayo ng mga mahal na foliar sa atin, pero sayang dahil parang maliliit or yung mga mais ninyo hindi kagaya ng inyong ini-expect, hindi kagaya ng pinapakita natin sa inyo na ating mga mais na malalaki talagang. Ito yung tinatawag nilang mga, kung may mga naghahanap kayo ng mga pang-derbing mais, ito po yung mga yon, yung mga talagang panlaban. Kasi ito, ang siguradong aanihin nito ay 10 tons pataas sa isang hektarya. Ito po yung, ganito po yung tsura ng mga mais na pang-derbe pag hindi pa kayo nakakita. Talagang makapal, magagandang bunga. Pero balik po tayo sa ating mga kababayan na maliliit yung kanilang mais. Ganito po yun, sa inyong lugar kung saan umaasa lang po kayo sa ulan, mahirap po na talagang i-assume na dahil sa pagsunod ninyo ng ating mga sinasabi, paglagay nyo ng tamang inputs, naglagay din kayo ng sabihin natin, naglagay din kayo ng Yara na yung Viking Ship Blue, at tapos gumamit din kayo ng Yara Mila o yung Winner. Tama na nung 7 days nag-abono po kayo, at saka yung 20 days nag-abono po kayo, pero maliliit yung inyong mga mais, no? Alam niyo po, napaka-importante na mapatubigan yung ating mga mais. So sa mga highland, kagaya ng mga nag-PBM po sa atin, nag-chat po sa atin na ipinapakita yung mga picture, no? Next time po na kayo magtanim, aking may papayo na ang gawin po ninyo kung wala po kayong mga patubig, kung wala po kayong mga pinagkukunan ng tubig para ma-sustain yung laki ng inyong mais, itama nyo po or parang i-timing nyo po sa buwan na medyo talagang tuloy-tuloy o maganda yung frequency ng ulan o yung pag-ulan, para hindi po mabitin yung kailangan na tubig ng inyong mais. Kasi alam ko mahirap yung mamuhunan sa mais, mahirap yung magtanim ka tapos malulugi ka o hindi mo man lang maibalik yung puhunan. Masakit po yun, talagang nararamdaman ko po ang inyong damdamin. Pero ganun pa man, wag po kayong tumigil. Ituturo po natin sa inyo yung gagawin.
Marami kasi sa atin na kung minsan parang excited po tayo magtanim ng mais. Pwede kayo maging excited kung kompleto po ang inyong mga gamit, kompleto po ang inyong pangsusustain sa mais. Pero kapag wala po kayong patubig, dapat i-timing po ninyo sa mga buwan na may mga talagang regular na ulan ang inyong pagtatanim. Kasi pag hindi po na inyo na i-timing yun, kawawa po ang inyong mga mais. Marami pong mga hindi masusustain. At gano'n ng pinapakita ko sa inyo, yung ating mais na tama, yung timing ng pag-abono, 0 to 7 days, kadalasan nag-abono ako, pagkatanim nag-abono na ako. Ang nangyayari, talagang pantay-pantay. Tapos pag nag-abono ka ng halimbawa yung first day, halimbawa nag-abono ka nagtanim ka kahapon, ngayong araw na ito ay nag-abono ka na, tapos pinatubigan mo na, talagang flat na flat, maganda yung yung itsura ng mais pag ganon. Kasi alam naman natin na ang mais hindi siya pwedeng lumipat para sumipsip ng nutrients. Ang lupa, alam naman natin na hindi lahat ng parte ng ating lupa ay fertile or may mga sustansya na pwedeng masipsip ng ating mais. So, ang mangyayari dyan, kung halimbawa yung mga mais na may tama sa lupa na maganda at talagang fertile yung lupa, may tama doon yung mais, malalaki yung mais, magaganda yung kanyang dahon, talagang arangkada ka agad yan. Pero kung yung mais mo naman, libang buto, ay naitama sa lupa na talagang walang nutrients, walang fertilizer or kahit malit lang, maghihintay siya ng halimbawa 10 days bago mabunuhan, kumpara sa nakatubo na mayroon siyang kinakain, mahuhuli yung walang kakainin. Kaya para pantay-pantay ang inyong mais, pagkatanim pa lang, maglagay na kayo kagad ng urea. May mga nakikita ako, maraming mga site na talagang yung mga grupo ng mga nagtatanim ng mais na 1620, triple 14 or sulfate yung kanilang nilalagay na kung gusto nating umani ng malaki, yung first class at magandang fertilizer ang ating ilalagay. Ako nung halimbawa yung unang baby namin na hindi nakadede dahil hirap siya makasipsip o siguro wala siyang masipsip sa kanyang nanay. Ang ginawa ko, so siyempre napaka-importante na maganda yung kanyang kakainin kasi baby siya, dapat maganda yung kanyang starting. Hindi ko siya pinakain o hindi ko siya pinadede ng mumurahing gatas kasi hindi na nga siya nakadede ng gatas ng ina, which is yun ang pinakamaganda. Ang ginawa ko, kahit mahirap ating buhay, talagang hikawas din tayo noon, pero ginapang ko na talagang makasipsip siya, makatikim siya ng gatas na masustansya. Kaya trinay ko noon, kung try niyo na tignan yung presyo ng gatas na Similac. First 6 months, umpisa nung siya ipanganak, per 6 months, ang gatas na binigay ko sa kanya ay yung Similac. Pangalawa yon sa pinakamahal na gatas. And after 6 months, hindi ko siya binigyan ng ordinaryong mga gatas after 6 months. Ang binigay ko sa kanya after 6 months ay yung Gain. Kung titignan yung mga presyo ng gatas na yon, ang mamahal. Pero hindi ako nagkamali sa aking ginawa kasi healthy ngayon yung aking anak. Tapos okay yung kanyang pangangatawan dahil binigay ko yung tamang nutrition sa kanya. So yung mga sumunod na mga anak ko, mayroon naman na silang nadidede noon na sisipsip. So yun na, pero yung panganay ko na talagang hindi siya nakadede ng gatas ng ina, yun ang ginawa ko. Talagang special na mga gatas yung mga binigay ko sa nila. Kaya maganda yung kanyang maganda yung kanyang paglaki. So
dito naman sa mais, huwag niyong bibigyan ng ng ordinary o hindi magandang yung mga mais. Kung gusto niyong umani ng maganda, bigyan niyo ng magandang pagkain ng inyong mais. At huwag niyong ibigay kapag na late na. Dapat kapag siya nagsimula siyang sumipsip ng nutrients, bigyan na po natin siya ng masisipsip na maganda para lumaki at gumanda yung inyong mga mais. Salamat po sa mga patuloy na nagko-comment, patuloy na nag-share, patuloy na yung mga nagsusubscribe. Welcome po kayo. At salamat sa mga patuloy na nag-join sa ating channel. Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko po kayo para umunlad. Huwag lang kayong parang huwag kayong magtampo kung minsan hindi ko kayo napapansin, o huwag kayong magsawa. Tuloy-tuloy po ninyo at gagawin po natin ang ating makakaya para matulungan po kayo sa inyong mga kailangan na nakaalaman para mapalaki at mapaganda ang inyong mga tanim. So, God bless po. Maraming salamat.